Salamat po sa Panginoon. Atin pong ginagawa ang bahaging ito na ang layunin po ay maipaunawa sa atin ang tungkol sa kaligtasan na itinuturo ng atin pong Panginoong Diyos. Yung malaman natin yung kanyang instruksyon na minsan tayo gumagawa ng atin hindi yung sa Panginoon. Okay? Kaya po yung direksyon natin ay namamali. Ang atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay bahagi na rin po ng ating pagpupuri, pagsamba sa Kanya. Hindi tayo makasasamba ng tama pagka hindi natin kilala ang Diyos ng tama. Okay? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Praise the Lord! Tunay po na the Lord Jesus Christ came to rescue us, and we thank the Lord na ngayong araw pong ito ay muli ay tayo po'y nandito upang magpuri sa ating Panginoon. Kayo po ba'y masaya? Amen. Praise the Lord. So, biyaya po ng Panginoon, ngayon pong linggong ito ay kapiling po natin ang aking mga mahal na magulang po. Sina Tatay Pete, at si Nanay Saria po, nandito po sila. At salamat po sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bible po sa aklat po ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 17. Ganito po ang sinasabi, sabay-sabay po nating basahin. Handa, basa. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ang tema po natin ngayon po ay may tiyak na pagbabago ng buhay kay Kristo. Yan po ang ating tema. May tiyak o tiyak na may pagbabago ng buhay kay Kristo. Tayo muna po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang mapagpalang umaga po. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan, Panginoon, sa inyo pong biyaya sa buhay po namin, na sa araw pong ito ng pagsamba, araw po ng linggo. Salamat po, Panginoon, na kami nga po ay muli niyong dinala dito sa inyong bahay-sambahan upang kayo na aming Diyos ay aming mapapurihan. O Panginoon, ngayon nga po ay 2 linggo ng buwan at ito po ang aming pong ginagawa, Evangelistic Sunday, at naglalayon, Panginoon, na aming pong mapag-aralan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang aming tema po ngayon ay tiyak na pagbabago ng buhay ay mararanasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang. Nawa, Panginoon, kami po inyo sasamahan at gagabayan ng inyo pong Espiritu Santo at sa aming pag-aaral, Panginoon, nawa kayo nga po ang magpaunawa. Kayo po, Panginoon, ang magbukas ng aming diwa at kayo po, Diyos, ang siyang magliligtas. Dalangin din po namin, Panginoon, sa amin po ng mga mananampalataya, ang inyong mga salita ay magsilbing kalakasan po namin upang sa aming araw-araw na pakikisalamuha at pakikipagpunyagi laban sa sanlibutan, sa kasalanan, sa dyablo, ay kami nga po ay maging matatag. At dalangin po namin, Panginoon, kayo rin po ang siyang magpapala sa gawain, sa ibaba, sa mga bata, at sa lahat po ng inyo pong mga kalipunan ng inyong mga anak sa buong kapuluan at sa buong mundo, kasama po ng amin pong mga nasa live streaming, dalangin po namin, O Diyos, na ipagkaloob nyo po ang inyo pong biyayang pagpapala mula sa inyong mga salita. Amang, lahat pong ito ay aming dalangin po sa inyo sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tiyak na pagbabago ng buhay kay Kristo. Yan po ang ating pong paksa, pagbabago. Tayo po bilang mga tao, tayo naman po ay observant. Tayo po mga tao ay mapagmasid. Maging sa ating mga ginagalawan na pamayanan, tayo po ay nagmamasid. Ang ating mga mata at ang ating mga tenga, ang siyang receptors po natin. At hindi maikakaila, mga minamahal, na minsan meron po tayong mga experiences na sabi nga sa loob natin ay tayo po'y merong sigaw na sana'y magbago. Sana'y magbago.
Ano po? Marahil sa ating pong karanasan ay nakikita na po natin ang mga punto sa buhay natin na nais po nating magkaroon ng pagbabago. Kalimitan po ay dahil nga sa tayo sa inaraw-araw ng buhay, tayo po nakakapakinig ng mga balita. So kalimitan po, ang ating napupuna ay yung mga nasa labas. Ano po? Yung sistema ng ating lipunan. Araw-araw nababalitaan natin, merong mga kriminalidad, merong mga tinatawag na katiwalian na nangyayari sa mga pribado o sa mga pangpublikong opisina. Na kalimitan po, tayo po ay nagre-react na sana'y magbago. Sana'y mabago na itong sistemang ito. At alam niyo po mga minamahal, ang pagbabago po ay sadyang cry o hinaing na po nating mga tao. Nung una po, nung wala pa po ako sa Panginoon, ako rin po'y minsang sumisigaw din ng pagbabago. Ako po'y nakasama sa mga kalipunan ng mga estudyante na nagnanais na mabago ang sistema ng edukasyon. Pero mula noon hanggang ngayon, yung pa rin. Opo, ako po ay, sabi nga po, sa larangan po ng buhay, mula nung ako estudyante, 30 years na ang nakaraan. Yung sigaw namin nung kami mga estudyante pa, hanggang ngayon yung pa rin yung sigaw ng mga estudyante. Kaya sabi ko, parang wala nangyayaring pagbabago So, doon ko lamang po napatunayan na sa aking buhay na po, doon ko na nakita na ang pagbabago pala talaga ay mangyayari lamang yung tunay na pagbabago sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Meron po bang hindi tunay na pagbabago? Meron po. Ang pagbabago po kasi na iniisip ng maraming tao, usually yung panlupa lamang. Pero ang ating Panginoong Jesus, yung pagbabago na gusto niyang mangyari sa tao ay hindi lamang panlupa o pang-pisikal. Alam niyo po ba nung ang ating Panginoon ay nagsimula ng kanyang ministeryo, nagsimula siya sa pagpapagaling ng mga sakit ng mga tao. Na ang hagip ng mga taong pinagagaling niya, ay ito na ang aming tagapagligtas talaga. Ito na talaga ang aming kailangan. Nung siya'y magpakain ng mga libu-libong tao sa pamamagitan lamang ng ilang piraso ng tinapay at isda, ang mga tao ay humanga at ang sabi nila, ito ang magaling na maging presidente. Biruin niyo po, sa kaunting piraso ng tinapay at isda, 4,000 and then 5,000 ay kanyang napakain, busog at may tira pa. Kaya ang mga tao, nung panahon na yon, tila baga sinasabi nila, ang pagbabago na ating ninanais, siya ang ating kailangan para tayo mabago. Pero sa tunay na pangyayari mga minamahal, nung sila po'y nabubusog, gusto nila si Jesus. Pero nung nangangaral na ang Panginoong Jesus, patungkol sa kasalanan ng tao, itong mga nabusog na to, ay umalis na rin sa Kanya. Sa katunayan nga po, ilan sa mga sumigaw doon sa hukuman ni Pilato upang ipako si Kristo sa krus, ay mga beneficiaries din po ng mga ginawa ng ating Panginoon na himala. So, ibig sabihin po, ang tao sa sigaw na pagbabago, hanggang panlupa lamang. Pero ang Panginoon, ang kanyang pagnanais na pagbabagong maranasan ng lahat ng tao ay hindi lamang pangmundong pagbabago, kundi pagbabago din po hanggang sa kabilang buhay. Kasi katulad po ng pagbabago ng takbo ng buhay, ang sabi po ng ating Panginoon, buksan muna natin sa aklat ng Mateo chapter 4, sa aklat po ng Mateo chapter 4, makikita po natin dito yung halukay ng tinatawag na pinaguhugutan ng Panginoon na pagbabago na hindi lamang pang-pisikal o material o pang-mundo. Ang sabi ng ating Panginoon sa verse 4 ng Mateo chapter 4, datapat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pinapakita po dyan sa talatang yaan na ang binibigyan ng diin ng Panginoong Hesus na maiayos sa buhay ng tao ay hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa espiritual. Di po ba alam natin, kailangan talaga natin ng tinapay. Yung tinapay po represents the food, represents the basic need of man. Kasama na yung clothing, yung tinatawag na shelter o bahay. Yan na po yun, nagre-represent nung tinapay. But when the Lord Jesus Christ said, na man shall not live by bread alone, He quoted a verse in the Old Testament, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang ating Panginoon po ay hindi lamang nagnanais na ang tao ay manurture o maging maayos ang kalalagayan physical, kundi maging sa spiritual. Ibig sabihin, mga minamahal, pagdating din po sa pagbabago, hindi layon ng Panginoon na tayo po'y mabago ang ating buhay pisikal, kundi ang nais din ng Panginoong mabago sa atin ay yung ating buhay espiritual. Hindi lamang po yung buhay habang ikaw at ako'y nasa mundo ang nais ng Panginoon na mabago, kundi nais din ng Panginoon na mabago ang kahihinatnan ng ating pangwalang hanggang buhay pag tayo po'y namatay na. Now, ano po bang ibig sabihin mo, Brother Joseph? Ganito po yon. Ang tema natin, tiyak na may pagbabago ng buhay kay Kristo. Kung ang ating bibigyan lang ng pansin ay yung pagbabago ng buhay ng panlupa, halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, ako ay maglalasing. Siyempre, ang hinaing ng ating mga magulang, kung ikaw ay anak na maglalasing, mabisyo, ano yung hinaing ng magulang mo? Magbago ka sa iyong mga bisyo. Baguhin mo na yung mga ugali mong yan, mga bisyo mo, mga hilig mo na yan. Pagbabago po yon. Pero ang ating Panginoon, hindi lang po yun ang kanyang gustong mangyari. Kundi magbago din po yung destinasyon ng ating kaluluwa pagdating sa kabilang buhay. Ngayon, bakit po natin medyo idinidiin ito? Balik tayo sa halimbawa ng pag-iinom ng alak o yung mga bisyo. Alam natin na ang mga taong may bisyo ay may posibilidad na mabago yung bisyo dahil ng, anong dahilan? Maaring medical, nagpa-check up, in x-ray, sabi ng doktor sa pulmonology, yung pulmonary doctor niya, sabi niya, Sir, kalahati na lang po ang baga nyo. Magbago na po kayo. Kayo pala'y maninigarilyo o magiinom ng alak o maraming bisyo. Magbago na po kayo. So dahil sa pag-aalala ng pasyente, ganun po ba doktor? Kalahati na lang baga ko? O sige po, magbabago na po ako. So nakakapagbago sa ganung paraan. Pero hanggang dun ba o yun na ba yung tinatawag ng Panginoon na pagbabago na nais niyang mangyari sa tao? Hindi po. Kasi kahit na ang isang tao, mabago ang kanyang bisyo, mabago ang kanyang pag-uugali, pero hindi nababago ang kanyang espiritual na aspeto ng buhay, yung pagbabago na yan, pansamantala lang. Yung pagbabago na yan, panlupa lang. Pero yung pagbabago na nais ng Panginoon na maranasan ng tao, hindi po hanggang panlupa lamang. Kaya ang ating pag-uusapan po ngayong umaga, hindi lamang po ito nakatutok doon sa pagbabago ng tao sa kanyang bisyo, sa kanyang masamang ugali, sa kanyang mga gawi ng buhay. Ang pagbabago po na tinutukoy po dito ay higit pa doon. Dahil kahit na ang isang tao na mabisyo ay mabago, ang isa pang paraan ng pagbabago ng tao ay yung asosasyon niya sa lipunang ito. Mayroong mga samahan na talagang nagsisikap na nagtataguyod ng bagong buhay. Hindi lamang po yan, maging ang relihiyon.
Kapag ang relihiyong napasukan ay bawal dito ang sugal, bawal dito ang alak, bawal dito mga bisyo, napipilitang magbago ang tao. Pero yun na po ba yung pagbabago na tinutukoy ni Kristo? Na nais niyang mangyari sa tao? Atin doon ngayon. Ang sabi po dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, yun po ang sinasabi dito sa talata, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kung titingnan po natin ang konteksto ng talatang ito, hindi lamang po isang panig ng pagbabago ang tinutukoy ng Panginoon. Ang sabi niya, ang mga dating bagay ay nagsilipas na kapag ang tao ay tunay na kay Kristo, narito sila'y pawang naging mga bago. So, ibig sabihin po, yung kabuuan ng tao ang nais baguhin ni Kristo. Ang tao po'y meron 3 sangkap sa ating pagkatao. Sa aklat po ng unang Tesalonica chapter 5 verse 23. Makikita po natin dito mga kapatid. Ang sabi po dito, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So meron tayong 3 sangkap, espiritu, kaluluwa, at katawan. Yung mga ugali natin, usually nakikita natin physically. Ano po? By what the body is doing. Ano po? The attitude. Ano po? Literally, katawan ang nakikita natin dyan. Eh paano naman po yung kaluluwa? Paano naman po yung katawan at kaluluwa at espiritu? Nung maggamot ang ating Panginoong Hesus, ang gumaling ay yung mga pisikal na sakit. Pero alam nyo po, lahat ng pinagaling ng Panginoon ay nagkanda mamatay na. Namatay na. Kaya kung ang pag-asa lang ng tao na pagbabago na nais ng Panginoon sa atin ay hanggang pangkatawan lamang at pangmundo lamang na kalagayan, paano na po yung kabilang buhay? Paano na po yung kabilang buhay? Ano po? Merong isang binanggit sa Bible, si Lazaro. Kung mapapansin po ninyo, si Lazaro sa aklat ng Lucas 16, siya po ay nabuhay na may sakit, pulubi. At hindi na po siya nakaranas ng kagalingan sa mundo. Pero nung siya po ay mamatay, ang nakakatuwa doon, ang hinatnan ng kanyang kabilang buhay ay sa lugar na kung saan wala na siyang sakit. Wala na siyang hirap. So, dito po natin makikita mga minamahal, yung focus ng Panginoon na pagbabago sa tao. Yes, maaring nakakatuwa. May mga napapanood tayo minsan sa YouTube, mga video, dating magiinom, dating mamamatay tao, pusakal na kriminal, na bago ang buhay. Nakakatuwa po yan, nakakatuwa. Pero hindi po yun ang goal ng Panginoon sa tao. Ang goal ng Panginoon sa tao, mabago ang buong pagkatao ng isang tao. Hindi lamang yung pisikal na aspeto, kundi maging yung spiritual na aspeto ng kanyang pagkatao. Hindi lamang yung buhay niya habang nasa mundo, kundi yung buhay niya hanggang sa kabilang buhay. Kasi mayroong mga tao, ganito ang kanilang panghahawak. Abay, ako naman po ay nagbago na. Ako naman po ay simulat sa pool. Ako'y mabuting tao na. Wala nang babaguhin sa akin sa tingin ko. Dahil ako'y sadyang mabuting tao na. Sadyang ako'y nagbago na. Dati akong masama. Pero ngayon, nagbago na ako. Siguro naman okay na ako sa Panginoon. Yun ang problema doon. Maraming mga tao, ganyan na ang tingin sa kanilang sarili. Dahil ang nasa isip lang nila, pag ako'y nagbago na sa aking pagkataong ito, okay na ako. Dahil ako, tatanggapin na ako ng Panginoon, pag ako'y namatay, dahil ako'y nagbago na.
Yun ang problema po doon. Ganon nga kaya? Kaya ang tunay na pagbabago po kay Kristo lamang makakamtan. Ang pagbabago na nais ng Panginoon, hindi lang pangkatawan, kundi pang kaluluwa at pang espiritu din naman. Opo, ang ibig ng Panginoon na pagbabago, hindi lang sa panahong ikay nandito sa lupa mo mararanasan, kundi hanggang kabilang buhay, kita mo na ikaw ay nagbago. Opo, may pinagbago. Okay? So mamaya, makikita po natin yan pagdating na natin sa unang puntos po natin. Atin munang kiniklear yung pagbabago. Kasi ngayon, palasak na po yan eh. Nagbago na siya. Nagbago na siya. Lalo na pag medyo napapasok ka sa isang sekta na talagang napakahigpit, ano? Lahat talaga, bawal. Yan, nagbago na ako. Siguro naman tatanggapin na ako ng Diyos. Dahil sa reliyon namin, bawal ang ganere, bawal ang ganyan. Siguro naman malinis na ako sa mata ng Diyos. Yun ang tingin ng marami. Pero ano ba talaga, kuya? Sukdulan nga yung iba sa pangalan ng kanilang reliyon dahil ang tingin nila nagbago na sila at ang aral pa sa kanila, pag kayo ay mamamatay pa sa pangalan ng reliyon, mas maganda magiging tayo nyo sa langit. Imagine niyo, nagtatanim sila ng bomba sa paniniwala na sila'y nagbago na. At para maging katanggap-tanggap sila at maging maganda ang tayo nila lalo sa gloria, magtatanim sila ng bomba sa katawan nila at magpapasabog sila sa gitna ng mga taong taliwas sa aral ng kanilang reliyon. Yan ang ginagawa ng mga terorista, mga kapatid. At alam na natin ang reliyong konektado sa mga terorista. Opo, anong paniniwala nila? Matindi. Pumunta kayo sa bansa nila, bawal ang babae, bawal ang mag-inom ng alak, bawal ang sugal. Pag ikaw ay gumawa ng ganyan, deport ka, putol kamay, o pugot ulo ka. Pero hindi bawal ang magdami ng asawa. Yun laang. Kaya alam nyo, sa mga bansang ganyan, pinagbabawal nila ang Bible. Alam nyo kung bakit? Kasi pag ang tao'y naaralan sa Bible, mabubunyag ang marami nilang kalokohan. Pero ang tingin ng mga taong ito, nagbago na kami. Kaya nga sa panghihikayat nila sa mga tao, sumama kayo sa amin. Ang aming Diyos, ang tunay na Diyos. Magkakaroon kayo ng tunay na kapayapaan at pagbabago ng buhay. Yun ang nasa isip ng maraming tao. Kaya nagjo-join sila. Fast-growing religion is this religion. Pero ang nakakalungkot, nabago ba talagang tunay ayon sa pagbabagong gusto ni Kristo? O lalo lang lumala. Biruin mo yung magpapakamatay in the name of religion. Kaya yung mga suicidal bombers po nila, alam nyo po ba, napakalaki ng incentive. Na kahit sila'y mamatay, habang buhay na susustentuhan ng kanilang reliyon ang kanilang pamilya. Dahil namatay sila sa pangalan ng kanilang reliyon. Grabe, no? At pag nakapatay-patay pa sila ng mga Hudyo, double triple compensation ang kanilang matatanggap. Grabe po yan. Pero doon po sila nabihag. Ngayon, unang tingnan natin, may tiyak na pagbabago ng buhay kay Kristo. Tingnan muna po natin. Sa konteksto ng pagbabago na nais ng Panginoon, ang tao ba ay may kakayanang magbago? Ang tao ba ay may kakayanang magbago? Okay? Buksan po natin ang ating mga Bible. Sa aklat po ng mga taga-Roma. Kapitulo 3, talatang 23. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang lahat. Ang lahat po ng mga tao ay nagkasala nga. Ang pagiging makasalanan natin, mga minamahal, ay malalim po ang pinag-ugatan. Roma 5:12, tignan po natin. Roma 5:12.
So meron tayong mga ilang talatang bubuksan po ha. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ang dinidiin po dito yung salitang lahat. Lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay makasalanan. Ano po? Roma 3:10. Anong sabi po dito? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit isa. Walang taong matuwid. Walang nakatatalastas. Walang humahanap sa Diyos. Alam niyo kung titingnan po natin itong mga talatang ito, I do believe maaring meron kayong tanong sa isip niyo, walang humahanap sa Diyos? Bakit ang dami mga tao sumasamba naman sa Diyos? Diba kung titingnan po natin, ito na lamang katatapos lamang doon sa Quiapo. Ang tingin ng mga nagmarcha sa Quiapo, sila'y lumalapit sa Diyos. Pero bakit nasabi sa Bible na walang humahanap sa Diyos? Yung mga nabanggit kong terorista na handang mamatay at magpakamatay sa pangalan ng kanilang reliyon, ginagawa nila ito. Dahil ang alam nila, sila ay malapit sa Diyos. Pero still, ang sabi sa Bible, walang humahanap sa Diyos. Alam niyo mga minamahal, hindi tayo Hindi tayo ang hatol. Hindi tayo ang Diyos. Ang Diyos, sabi nga po, siya ang Diyos na banal. Tayong mga tao, most of the time, tayo po ay one-sided or leaning sa pabor sa atin. But still, the Lord insisted, there is none righteous, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Wala talagang humahanap sa Diyos. Bakit po? Bakit nagkaganon? Bakit ang sabi sa Bible, walang matuwid, lahat ay makasalanan, walang humahanap sa Diyos. Bakit naging ganon? Kaya nga po yung pagbabago. Mayroon ba talagang tunay na pagbabago sa tao? Batay sa pamantayan ng pagbabago na nais ni Kristo? Unang dahilan, walang mangyayaring pagbabago batay sa pagbabago na nais ng Panginoong Hesus. Dahil ang tao ay makasalanan. Kailan nagsimula? Nung mahulog sa kasalanan, si Adan at si Eva. Sila yung mga unang tao na nagkasala at dahil doon, tayong mga tao ay naging makasalanan na. Tingnan po natin, Genesis chapter 6, verse 5. Buksan po natin. Para matingnan po natin yung ugat. Ano po? Genesis chapter 6, verse 5. Matapos po na magkasala si Adan at si Eva, Genesis chapter 3. Pagdating sa Genesis chapter 6, ito na po ang sabi sa verse 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Sa panahon po yan ni Noe. Okay? At ang sabi po dito, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Ang laman ng puso at pag-iisip ng tao mula nang magkasala ang tao at sumuway sa Diyos, ang puso ng tao ay naging masama. At ang sabi po dito, masama lamang na parati.
Ibig sabihin, continually. Mula nung magkasala ang tao, hanggang ngayon, hanggang yung huling ipanganganak na tao sa mundo, ay may ganitong uri ng kalagayan ng puso. Opo, Old Testament po yan. Buksan po natin sa Marcos chapter 7. Bagong tipan, tingnan po natin. Marcos chapter 7, verse 21. Anong sabi po? Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas, pansinin niyo po, mula daw po sa loob ng puso ng mga tao. Hindi sinabing mula sa loob ng puso ng mga nasa muntinlupang tao. Kasi minakausap ako diyan dati sa Kapitolyo Sabi niya, ang dapat lang magsisi, brother, yung mga nasa muntinlupa. Kasi yung mga taong yung lang masasama. Sabi ko, sama naman ang tingin nyo sa mga tao sa muntinlupa. Sa isip-isip ko na lamang. Pero ang sabi po dito, maliwanag, mula sa puso ng mga tao. Kaya sa aming mga panauhin po, mga bisita ngayong umaga, maaring sa tingin natin, mukha tayong mabait, sabi ng nanay at tatay natin, tayo po'y napakabuting anak, o marahil yung lolo't lola natin, ang tingin sa atin tayo yung pinakamahusay at mabait na apo, o maaring ang sabi ng anak mo sa iyo, bilang magulang ka, ang galing ni nanay at tatay, perfect mother and father. Kaibigan, minamahal, ang sabi po dito, mula sa loob, verse 21, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang isip. Hindi po napataon na inuna yung isip. Sadya. Bakit? Bago kasi ang isang tao makagawa ng masamang salita o masamang gawa, lahat muna yan dumadaan sa isip. Kaya ang kanan. Opo. At tingnan nyo po. Mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang mga masasamang pag-iisip, mga pakikiapid, mga pagnanakaw. I hope aminado naman po kayo na minsan nakakapag-isip tayo ng masama. Di po ba? Sa isip pa lang nakakasala na tayo. Sa isip pa lang po may problema na tayo. Ano po? Ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama. O biruin nyo, sa mata pa lamang, masama na. Sa isip pa lamang, masama na. Ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Alam niyo mga minamahal, nagsimula ang lahat doon pa lang sa isip. Kaya nga pagdating sa isip, marami na pong naging mga mali na ginagawa ang tao hanggang ngayon. Na kahit sa panahong ito, ang tao ay merong angking kabutihan o maaring siya ay kabilang sa isang samahan na sabi nga'y mabuti sa paningin ng tao, pero sa mata ng Diyos na higit na nakakabasa ng ating puso, alam niya na ikaw at ako ay makasalanan. Kaya yung pagbabago, mga minamahal, na iniisip natin na panlabas, hindi po yun ang pagbabago na nais ng Panginoon. Dahil ang kalagayan pa lang ng loob ng tao, ng puso ng tao, ay masama na. Pagdating po sa pag-iisip, tignan po natin sa aklat ng Roma, chapter 1. Pansinin niyo po ito. Roma chapter 1, verse 21. Verse 21.
sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, pansinin niyo po ito, dahil ito ng problema ng puso, dahil tayo kasi bilang tao talagang may problema ang ating pagkataong loob Kaya yung pagbabagong iniisip natin sa kapwa, oo nga, nagbago nga ang kanyang ugali, nagbago nga yung kanyang bisyo, pero bakit pa rin? Diba? Meron pa rin at meron pa rin tayong datos. Pero tingnan nyo po, verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Ibig sabihin, maraming tao sa mundo, sa isipan nila, kilala nila ang Diyos. May kinikilala silang Diyos sa isip nila. Pero tingnan nyo po, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Kita niyo po yon? Yung kanilang mga pusong mangmang ay pinapagdilim. Biruin niyo yun, may problema na sa puso, nag-isip pa ng masama, lalong lumala yung sitwasyon ng kanyang puso. Ano po? Kaya kung iisipin at hahanapin natin yung pagbabago sa tao, ng ganong-ganong pagbabago lamang, walang tunay na pagbabago. Opo. At ang sabi po dito, ang mga nagmamarunong ay naging mangmang, verse 23, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso. Pansinin niyo po yan, Talagang may problemang malaki ang tao. Pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Verse 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang. No? Ang sinamba ng tao, hindi yung Diyos na lumalang, kundi yung mga nilikha. Okay? Mga bagay-bagay. Ano po? Na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Verse 26. Dahil dito'y binigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaman sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Alam natin po ito mga issue na ito, mga kapatid, ay tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan. Ibig sabihin ng ibinigay, the Lord allowed. Kumbaga, anong ibig sabihin ng allowed? Ginusto nila yon. Matigas ang puso ng tao kung ano yung masama, yun ang gusto. Bagaman ang sabi ng Panginoon, masama yan, pakikiapid yan, mapapahamak ka dyan, mamamatay ka dyan. Ay, ginusto pa rin ng tao. At ang sabi po dito, verse 28, at palibasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Verse 29, napuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanagilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha na mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling,
mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Alam niyo mga minamahal, ito ang kondisyon ng tao. Mula nang magkasala ang tao, ang puso ng tao ay naging masama. At dahil doon, kung ang tao man po ay nagnanasang magbago sa ganitong kalagayan ng puso ng tao, hindi niya talaga magagawang magbago. Maaring magbago yung panlabas. Yun na po yung sinasabi natin. Natakot kay doktor, mamamatay daw siya ng madali, kung hindi babaguhin ang bisyo, ay di nagbago. Pero hindi yun ang pagbabagong nais ni Kristo. Hindi kayang gawin ng tao na baguhin ang kanyang sarili dahil ang kanyang pagkatao, ang kanyang puso ay marumi, malayo, masama sa mata ng Panginoon. Mula nung magkasala ang tao'y namatay na sa kanyang spiritual na koneksyon sa Diyos. Kaya nga po mga minamahal, kung titignan natin sa aklat ng Efeso chapter 2, verse 1, ang sabi po dito, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Alam niyo mga minamahal, tayo po mula nung magkasala, tayo po ang puso ay naging marumi, ang ating espiritual na kalagayan ay namatay, tayo'y napawalay sa Diyos. Kaya kung iisipin ng tao na siya'y magbabago, kaya kung magbago, ang pagbabago marahil nang mangyayari sa kanya'y pantaong pagbabago lamang. Pero yung pagbabago na ninanais ng Panginoon, panlabas, panloob, pangkatawan, kaluluwa at espiritu ay hindi kayang gawin ng tao dahil tayong mga tao ay makasalanan. Sukdulan po mga minamahal, tayong mga tao ay nakatakda ng hatulan. May hatol na po tayo eh. Tingnan po natin, aklat po ng Apokalipsis, chapter 21, verse 8. Anong sabi po diyan? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga minamahal, maliwanag po ang sabi sa Bible, may hatol na po ang Diyos sa atin. Dahil ng ating kasalanan, meron ng maliwanag na hatol. Dagat-dagatang apoy ang maliwanag na pupuntahan ng ating kaluluwa. Sinasabi din po sa aklat ng Galatia, mga minamahal, basahin po natin ito. Galatia chapter 5, verse 19. Ang sabi po dito, at hayag ang mga gawa ng laman. Ano po? Bilang tayo makasalanan, may pusong marumi at makasalanan, patay espiritual, ang gawa ng laman, ang labas na labas sa ating mga pagkatao. Tingnan po natin. Sa mga tuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan. Hindi naman po ibig sabihin lahat ng nabanggit dito ay ginagawa natin. Kundi pinapakita po dito, kahit isa man dito, 2 o 3 ang nakikita po sa atin, ito ang kalagayan ng ating pagkatao. Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan,
pangkukulam, mga pagtataniman. Pagtatanim ito ng sama ng loob, hatred, mga pagtatalo, mga paninibugho, pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, kasama na po dyan yung mga bisyo, mga layaw, Sabi nung isa, ay hindi nabanggit diyan ng sigarilyo. Hindi nabanggit sa Bible ang sigarilyo, kaya kami naninigarilyo. Abay, merong relihiyong ganyan, paglabas ng kapilya, iasbok ang mga usok. Ay dahil wala daw sa Bible yung sigarilyo. Ay di okay din pala tayong magkasino. Ay wala din naman sa Bible yung kasino Pero kahit hindi pa ho nababanggit diyan ang mga bagay na yan, kasama na po yan sa tinatawag na mga kalayawan. And then ang sabi po dito, at sa mga kalayawan, ang sabi po doon, at ang mga katulad nito, verse 21, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, sabi ni Pablo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Meron na pong hatol ang Panginoon, mga minamahal. Impyerno na. Hindi nakatanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. Tayo na mga tao bilang makasalanan. Kaya nga sa atin po na naririto, kung tayo po'y aminado na tayo po'y makasalanan, tayo po ay nakatakdang parusahan na sa dagat-dagatang apoy, anumang oras na tayo bawian ng buhay. Pero hindi natatapos dyan ang Biblia. Ang sabi doon sa talata, 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Kaibigan, bagaman tayo bilang tao'y makasalanan, marumi ang ating puso, patay tayo sa mata ng Diyos, tayo malayo, espiritual, patay tayo, walang buhay, hindi natin kayang mabago sa ating sariling kalakasan at kakayanan at kapangyarihan. Ngunit may pag-asa ang tao, ang ating Panginoong Hesukristo. Opo, mga minamahal. At ang Hesukristo na binabanggit natin ay ang tunay na Hesukristo na Diyos anak na nagkatawang tao, namatay, inilibing at nabuhay na maguli, umakyat sa langit at siya'y nasa langit hanggang sa mga oras na ito, siya po ang tunay na Hesukristo. Hindi po yung Hesukristo na inililibot. Hindi po yun ang tunay na Jesus. Yun na nga po yung itinatama sa ating pag-aaral. Ang tunay na Jesus ay ang Jesus na nabayubay sa krus para sa iyo at para sa akin. At ang nais niyang maranasan natin ay ang tunay na pagbabago. Paano mababago ang tao? Ang sabi sa talata, upang ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Kailangan nating tunay na makilala at matanggap si Kristo. Paano po yon? Aklat ng Juan 1:12. Sa gitna na tayo'y makasalanan, tayo pa rin ay minahal ng Panginoon. At ang sabi po dito, sa verse 10, na siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanlibutan. Biruin niyo po yan. Pumarito na siya, hindi pa rin siya nakilala ng tao. Totoo yun Ang pagkakilala lang ng tao sa kanya, maghihimala, magpapagaling ng sakit, tagapagpakain, busog kami. Yun lang ang hagip ng maraming tao. Pero ang sabi ng Panginoon, siya'y naparito upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po dito, siya'y naparito sa sariling kanya, siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Verse 11. Verse 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap
ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Mga minamahal, ang tunay na pagbabago ay mararanasan lamang ng tao kung ang taong makasalanan ay tunay na tatanggapin si Kristo. Pag sinabing tatanggapin, sasampalatayanan. Pag sinabing sasampalatayanan, ang tunay niyang pagtitiwalaan bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay ay ang buhay na Jesus. Yung tunay na Jesus, hindi yung Jesus na Jesus-Jesusan. Nakakalungkot po ngayon marami po ngayon kumikilala na daw kay Jesus, pero hindi siya ang tunay na Jesus. Marami ang nagsasabi sa kanya, Panginoon, Panginoon. Ang sabi niya ay, hindi lahat ng nagsasabi sa kanya ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung tunay na kumikilala sa kanya bilang Panginoon. Ano po? At ang sabi po ng Panginoong Hesus nung una siyang mangaral, Mateo 4:17, ang tunay na mananampalataya kay Kristo at sa tunay na Kristo, ang sabi sa verse 17, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang tunay na talagang nananampalataya kay Kristo ay handa rin siyang magsisi ng kasalanan. Pag sinabi pong magsisi, ang sabi sa mga Gawa 3:19, magbalik loob sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Yung ating mga pagkakasala, mga maling kaisipan, mga maling gawin ng buhay ay dapat na nating talikuran, pagsisihan, ihingi ng tawad sa Diyos. At tayo po ay sa Kanya na magtiwala at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Maraming mga tao, yes, gusto namin tanggapin si Jesus. Parang tinapay, sino gang tatanggi sa grasya? Lahat ay tanggap. Lahat ay tanggap. Pero ang tunay na tatanggap kay Kristo, hindi lang siya tatanggaping tagapagligtas, kundi handa din niyang talikuran at pagsisihan ang kanyang kasalanan. Hindi pwedeng tatanggapin mo si Kristo at tuloy ka pa rin sa iyong paglalasing, pag-iinom, pagsusugal, at mga bisot, mga masamang ugali, at sasabihin mong, natanggap ko na si Kristo, brother. Kaibigan, minamahal, ang tunay na nananampalataya kay Kristo ay tunay din namang nagsisisi. Kung sa tingin mo, tinanggap mo si Kristo, pero ang takbo ng buhay mo'y ganun pa rin, kapatid, hindi ka pa rin talaga tunay na nakatanggap kay Kristo. Dahil ang tunay na tumanggap kay Kristo, ang sabi dito, ay binibigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, sa puso mo at buhay mo, magkakaroon ka ng pagbabago. At hindi lang pagbabago sa pisikal, kundi pagbabago hanggang sa kabilang buhay. Dahil ang mga tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, ay may pangako, 1:3:16, sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang pagbabago sa pisikal at pangmundong aspeto, kundi pagbabago ng katawan, kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kabilang buhay may pagbabago. Hindi na parurusahan sa dagat-dagatang apoy, kundi mayroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Yan ang pagbabago na nagmumula kay Kristo. Ngayong umagang ito, kumusta ang buhay mo? Tayong lahat po ay tumayo, tayo po ay mananalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang mapagpalang umaga po. Salamat po, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita.
Tunay o Diyos na may tunay na pagbabago sa buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang pagbabagong ito'y hindi panlabas lamang, kundi nagsisimula sa loob. At ito'y nakikita sa labas. At hindi lamang pagbabago na pangmundo lamang o sa buhay na ito lamang, kundi pagbabago maging sa kabilang buhay. Bilang tao, kami po'y makasalanan, hindi namin kayang mabago ang aming mga sarili. Maaring may pagbabago kaming naiisip, pero hindi ito ang tunay na pagbabago. Dahil ang nais niyong pagbabago, hindi lang panlabas, kundi panloob. Hindi lamang pang mundo, kundi hanggang sa kabilang buhay. Habang tayo po'y nakatungo at nakapikit, kaibigan, minamahal, kumusta ang iyong buhay? Ikaw ba ay nakaranas na ng tunay na pagbabago sa pamamagitan ni Kristo? Kumusta ang takbo ng buhay mo? Kumusta ang kabilang buhay mo? Kung sakaling ikaw ay bawian ng buhay, nakakatiyak ka na ba ng langit? Kaibigan, minamahal, ang tunay na pagbabago ay kay Kristo lamang natin makakamtan at mararanasan. Nais ng Panginoon na tayo po'y magsisi. Nais ng Panginoon na tayo po ay tunay na manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Sa ating mga bisita at mga kaibigan, mahal sa buhay na naririto, nais mo bang maranasan ang tunay na pagbabago kay Kristo? Taas mo ngayong kanang kamay at ikaw ay aking ipapanalangin. Meron po ba? God bless you po. Meron pa po ba? Sige po. Taas mo ngayong kanang kamay. Lord, nais ko rin pong maranasan ng tunay na pagbabago. Natry ko pong magbago, pero parang wala din. Pero ngayon ko na-realize, ang tunay na pagbabago pala, hindi lamang panlabas, kundi panloob. Ang tunay na pagbabago pala, hindi lang mabago ang buhay ko dito sa mundo, kundi mabago din yung direksyon ng patutunguhan ng kaluluwa ko pag ako'y namatay. Nakita ko ngayon si Jesus ang kailangan kong pagtiwalaan. Kailangan kong magsisi ngayon upang ang pagbabago na ito ay mangyayari sa aking buhay. Sige po, taas mo ngayong kanang kamay at ikaw ay aking ipapanalangin. Meron pa po ba? Meron po ba? Sige po. Maring iniisip natin, nagbago na po ako. Pero yung bang pagbabago na yan, ang pagbabago na nais ng Panginoong Hesus? O sa tingin mo lang, ang pagbabago ng Panginoon hindi lamang sa panlupa, kundi maging sa kabilang buhay. Sa oras na ito, kung kayo po ay nagpasya o nais magpasya, na ang buhay din ninyo ay mabago sa pamamagitan ni Kristo, hindi lang panlabas, kundi panloob. Hindi lang sa mundong ito, kundi hanggang kabilang buhay. Sa oras na ito, magsisi ka ng kasalanan, pagtiwalaan mo ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay po ninyo sa amin. Tunay, Panginoon, na ang tunay na pagbabago ng buhay ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po, kung meron man pong nais lumapit sa inyo, magsisi ng kasalanan, manampalataya sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, upang tunay na mangyari sa buhay niya ang pagbabago sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Nawa, O Diyos, ilagay niyo sa kanyang puso ang tunay na pagpapahayag nito sa kanyang bibig, na kanyang sabihin ang pagmamakaawa, pagsisisi ng kasalanan at tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong mga salita na aming napag-aralan ngayong umaga.
Ito po'y aming dalangin po sa inyo, sa dakilang pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Okay, so salamat po. Tayo po ay nag-aral ng salita ng Diyos at nawa po ay naunawaan natin ang pagbabago po ay ating masusumpungan sa ating Panginoon na kung siya ay ating tatanggapin, siya po ay kikilos at gagawa sa buhay po natin.